Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw sa ibang panig ng daigdig ng mga Pilipino. Ito po yung lingkod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube channel at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Ito po ay version na ako po ay talagang monetized na at kasalukuyang nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa mga yung patuloy na pagtangkilik sa aking mga programa sa pang-araw-araw na buhay. At ito ay may kinalaman sa politika, sa iba ay sa reliyon, at iba ay tutorial in English, most especially tutorial in English. It's very effective because if you are applying for a job, panoorin nyo po at baka sakaling makatulong sa inyong pag-apply sa trabaho, most especially in BPO guys, call center, okay? Kasi nangunguna ho yan dyan sa Pilipinas at sa India rin, India too. Okay? Ang topic po natin, bago ko po makalimutan, mag-subscribe muna po kayo at mag-big like at mag-comment po. Okay? Importante po at libre naman yan. Okay? Ang ating content for today is si Vice President Sara Duterte laban sa kamera. Okay? Congress of the Philippines. Yan. Kasi ayaw ni Vice President Sara Duterte na ma-push through yung peace talk versus the Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, and the NPA. Okay? Importante ho kasi yung peace eh. Bakit ho ba kailangan natin ng may peace? Kumbaga sa isang pamilya, nag-aaway-aaway kayo sa buong pamilya. Sa palagay nyo ba aasenso ang pamilya nyo? Ano sa palagay nyo? Araw-araw, nag-aaway kayo, nagsisigawan, nagkokontrahan. Saan ho mapupunta ang inyong pamilya? Ang mangyayari dyan, bangkarote. Walang direksyon eh. Saan ba ang punta ng inyong pamilya? Pataas? Pataas kung pataas. Kung pababa, pababa. Ganyan. Walay. Lahat ng direksyon. Ano mangyayari? Equilibrium. Hindi aangat. Baka bumagsak pa nga eh. Ganyan ho. Kaya importante ho yung magkaroon ng peace. Ang ngayon sinasabi nila ni Vice President Sara Duterte na parati nag-a-ambush daw ang mga NPA. Kung magkaroon ng peace at binigyan na ng clemency or yung pagpapatawad sa kanila, pagbabalik sa gobyerno at patatawarin sila, ang gagawin ho dyan ay continue supporting those who are going to surrender. Iano natin yung edukasyon. Kaya ho ka dyan, yung mga yan ay nagkakaganyan. Kulang ho ng information dissemination from the government agency and from the administration. And with the push through of education, good education, as the U.S. government said, it is a great need for the people here in the Philippines to be properly educated, and you must speak English as well. Is a one way towards a progressive society. Do you agree? Yan po ang Kaya kinokontra ho ni Sara Duterte. At napansin ho namin na hindi lang ho, puro kontra ho ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Laban siya sa peace talk, kinontra niya, ayaw niya sa Amerika at gusto niya China. Nagsasalita pa nga siya ng Mandarin eh. O di ko ba? Binubuli na tayo ng mga inchik. Gusto sakupin ng China, gusto sakupin ng Palawan. Kumibo ba siya? Yan ho si Vice President Sara Duterte. Katulad ng tatay niyan, si Digong Duterte, na socialist at galit sa Amerika. Magsalita po kayo. Ayaw din niyang papasukin ng ICC. Bakit niya ayaw papasukin ng ICC? Ang tatay niya, at baka pati siya kasama. Kasi nung mayor siya ng Davao City, ay may mga namatay din. ang extrajudicial killing.
Ano ba yung DDS? Death Squad ng Davao. Di ba? DDS. Davao Death Squad. Ilan ang napatay ng mga Pilipino? Per Philippine National Police, about more than 6,000 people. Per Human Rights is about 30,000. At sino ba nag-complain sa ICC? At bakit kailangan mag-imbestiga ang ICC? Mga Pilipino rin. Kung walang complainant, okay. Pero may complainant eh. At ang complainant ini-entertain ng ICC ay bago umatras ang Pilipinas sa membership nila nung ipinulaut ni Digong Duterte dahil kinikriticize siya ng world community sa kanyang patakaran na pagpatay, walang hustisya, basta makita na adik, patay. Pero may napatay pang malalaking tao, wala. Sagutin ho niya yan, yung mga pro-Duterte dyan, at saka yung mga pro-China. Excuse me. Alam nyo, para umasenso ang Pilipinas, kailangan nung may kapayapaan. So, pasensya na ako kaya't medyo nasasamid ako. Pero, katulad na nasabi ko, pag walang kapayapaan sa pamilya nyo, hindi kayo aasenso. Totoo ho ba yan? Pagpasok mo pa lang sa bahay, sigawan na ng sigawan. Anong pinag-aawayan? Pera. Kadalasan pera. Walang kapayapaan, walang gaya ka pa, wala. Away. Sa palagay niyo may asenso, wala. Paano masosolve yan? Kailangan umupo kayo sa pamilya, umupo kayo sa isang lamesa, pag-usapan nyo, i-discuss nyo. Kaya nga sa lahat ng organisasyon, sa lahat ng mga kumpanya, pag may problema, ay umuupo sa lamesa. Nagmi-meeting. May stockholders meeting. And in such way, they were able to solve and arrive to a solution. Okay? And that's the way how the president is solving the problem there in the Philippines. At pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng Pangulo na katulad ni Bongbong Marcos Jr. na nagmamalasakit sa ating bayan. Okay? In God we trust, never hold your peace. See you in my next vlog.